Kinumpirma na nga ba ni Steve Kerr na Warriors na si LeBron? May bagong pitch naman si Stephen Curry para mapa-oo si King James. At KD mga idol, may prediction din kung saan ang sunod na team ng kanyang rival. Isang simpleng post lang ba ang inaantay ng buong NBA mga idol o baka isang live podcast mismo ibunyag ni LeBron James ang pinakamalaking desisyon ng off-season? Habang wala pang direktang sagot si LeBron, halos lahat ng kilos at salita ng mga taong nakapaligid sa sitwasyon ay binibigyan na ngayon ng kahulugan. May mga superstar na pumipili ng posibleng team para sa kanya. May coach na nagbibiro na nakuha na nila si LeBron at may isang dating matinding karibal na personal lang naglatag ng kanyang recruiting pitch. Sa gitna ng lahat ng ingay mga idol, isang bagay ang malinaw. Hanggat hindi nagsasalita talaga si LeBron, wala pang dapat ituring na final. Lalong uminit ang spekulasyon dahil sa cryptic post si Tyrese Haliburton. Sa kanyang mensahe para kay LeBron, sinabi niya, "Tomorrow it's time." Kasabay ng pagtag sa account ni King James. Mabilis itong ikonekta ng mga fans sa paparating nilang live appearance sa Fanatics Fest sa New York, kung saan magkasama sina LeBron at Hali para sa isang episode ng Mind the Game podcast. Si Haliburton na pansamantala makakasama muna ni LeBron sa halip na si Steve Nash. Dahil dito, may mga naghihinalang posibleng may malaking announcement na mangyayari sa event. Pero mahalagang linawin na spekulasyon pa lang ito. Wala pang konfirmasyon mula kay LeBron sa kanyang camp o sa alinmang team na doon niya talaga ihahayag ang kanyang desisyon. Posible ring simpleng promotion lang yon para sa live podcast. Pero dahil si LeBron ang pinag-uusapan at wala pa siyang inaanunsyo, kahit ilang salita mula kay Haliburton ay sapat nang magpapainit ng usapan. At habang naghihintay ang mga fans, maging si KD mga idol ay tinanong na kung saan niya nakikitang mapupunta si LeBron. Ayon kay Durantola, hindi rin niya alam ang sagot. Pero kung kailangan daw niyang pumili, mukhang sa Cleveland daw. Idinagdag pa niya na may malaking chance din ang Philadelphia. Where do you think LeBron ends up? That's the million-dollar question I wish I knew. In your heart of hearts, what do you think, honestly? In my heart of hearts, if I had to choose one, Yeah. I would say Cleveland. But I think Philly got a big chance too. Interesting pa rin mga idol na sa daming teams na posibleng banggitin, Cleveland at Philadelphia ang pinili niya bilang pinakamagandang landing spots kung winning ang magiging pangunahing basehan. Ibig sabihin sa pananaw ni KD, hindi lang ito tungkol sa malaking market, lifestyle o personal na koneksyon. Ang tanong ay kung aling team ang pinakamagandang posisyon para tulungan si LeBron na manalo sa huling bahagi ng kanyang karir. Pero kung may isang team na hindi nahihiyang ipakita ang interes nito, iyon ay ang Golden State Warriors. Sa Good Morning America, diretsahang tinanong si Steph kung ano ang magiging pitch niya kay LeBron at malinaw ang kanyang sagot mga idol. Binanggit ni Curry ang Bay Area, ang magandang weather at ang golf. Isang bagay na alam niyang kinahihiligan ngayon ni LeBron, pero hindi lang lifestyle ang ibinenta niya. Binalikan din ni Curry ang naging experience nila bilang teammates sa Team USA, pati na matagal nilang mga laban bilang magkaribal. Para kay Steph, pareho nilang naiintindihan kung paano laruin ang basketball sa pinakamataas na level. Pero ang mas mahalagang bahagi ng pitch niya mga idol ay ang basketball fit. Naniniwala si Curry na mai-enjoy ni LeBron ang klase ng laruan na meron ang GSW. Isang system na nakadepende sa tamang decision making, movement at mataas sa basketball IQ. At mag-a-agree naman ako dito mga idol dahil kitang-kita din naman sa ball movement ng Warriors sa mga nakaraang season. Sa madaling salita, hindi lang sinasabi ni Steph na maganda ang buhay sa Bay Area. Ang mensahe niya ay bagay talaga si LeBron sa sistema na meron ang Golden State. At dahil nasa huling yugto na ng karir si LeBron, sinabi rin ni Curry na maaari itong maging pagkakataon para tapusin niya ang kanyang karir sa tamang paraan. Gayunpaman, kinilala rin ni Steph na si LeBron pa rin talaga ang may kontrol. Alam daw nito kung ano ang gusto niya at gagawin niya ang desisyon kapag handa na siya. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang sinabi ni Curry. Hindi ito basta rumor o simpleng fan-made trade idea. Galing mismo ito sa superstar ng Warriors na hayagang ipinaliwanag kung bakit gusto niyang makalaro si LeBron. Pero hindi rin ibig sabihin nito na may agreement na. Katunayan, pati si Warriors coach Steve Kerr ay nakisabay na sa excitement pero sa pamamagitan ng biro. Sa isang video na kumakalat ngayon sa social media, may fan na sumigaw ba naman kay Kerr habang nasa traffic at tinanong kung kailan nila kukunin si LeBron. Ngumiti naman si Coach Kerr at pabirong sumagot na "We got him" at i-post pa daw sa Twitter.
Hey, we need to get LeBron, man. But we need LeBron. LeBron. Okay, that's good. And go. Okay, I got you. Nakakatawa ang eksena na yon mga idol, pero malinaw na hindi iyon opisyal na kumpirmasyon. Mukhang nakipagsabayan lang talaga sa biruan ang coach ng Golden State. Gayunpaman, ipinapakita nito kung gaano kalaki ang atensyon sa Golden State. Kahit ordinaryong interaction sa traffic, pwedeng maging headline basta pangalan ni LeBron ang pinag-uusapan. At ayon naman kay Kendrick Perkins, kahit 41 years old na si LeBron, hawak pa rin daw neto ang susi sa buong NBA. May punto ang obserbasyon na yon based sa nangyayari ngayon. Maraming teams ang nababanggit, maraming players at coaches ang itinatanong at kahit wala pang final decision, umiikot na ang malaking bahagi ng NBA conversation sa susunod niyang hakbang. Patunay na iba pa rin talaga ang hatak ng isang King James. Pero may isa pang mahalagang development mga idol na posibleng makaapekto sa pagtingin ng mga fans. Ito yung sitwasyon ni Bronny. Ayon sa report ng Los Angeles Times, hindi inaasahang susunod si Bronny sa bagong team ni LeBron. Nananatili siyang player ng Lakers at ang pag-alis ng kanyang ama ay hindi naman direktang konektado sa kanyang sariling standing sa organization. Mahalaga ito mga idol dahil marami ang nag-iisip na automatic package deal pa rin ang mag-ama. Pero based sa report, hindi nga ganon ang inaasahang mangyayari. Posibleng gumawa si LeBron ng career decision para sa sarili niya habang ipinagpapatuloy naman ni Bronny ang sarili niyang development sa Los Angeles. Kung tama ang report, mas nagiging malinaw na magkahiwalay na basketball situation ang kailangan pagdesisyonan para sa kanilang dalawa. Hindi kailangan umalis ni Bronny dahil lang lilipat ang kanyang tatay at hindi rin kailangan limitahan ni LeBron ang kanyang choices sa team na kayang isama si James Jr. Sa ngayon, ito ang mahalagang impormasyon na nakalap natin ngayong araw. Una, Cleveland ang personal na hula ni KD. Pangalawa, Philadelphia na sinabi rin ni Durant na may malaking chance. At pangatlo, Golden State ang team na may malinaw at personal na pitch mula mismo kay Stephen Curry. Pero so far wala pa din talagang winner sa LeBron sweepstakes. Sa dulo, si LeBron pa rin ang magpapasya kung ano ang pinakamahalaga para sa kanya. Pinakamagandang pagkakataong manalo ng kampyonato, basketball fit, lifestyle, personal na comfort o tamang lugar para tapusin ang kanyang legendary career. At habang hindi pa ibinibigay ang final answer, bawat post, interview at biro ay patuloy na pag-uusapan talaga ng mga fans. Para sa inyo mga idol, saan ang pinakaangkop mapunta si LeBron? Cleveland, Philadelphia o Golden State? O baka may ibang team kayong nakikitang bigla na lang sumulpot? Sa tingin nyo, may announcement nga ba mangyayari sa live podcast ni Tyrese Haliburton? I-komento nyo lang yan sa baba, i-like ang ating video at mag-subscribe para sa iba pang NBA news.